Maliit na mundo bilang isang kusinera sa paaralan. Mahal na direktor, sulat ko sa aking maingat na sulat kamay. Ang pangalan ko ay Eleanor Vasquez. Ako ay isang retiradong kusinera at nais kong magbigay ng isang malaking donasyon sa inyong pundasyon. Habang nagsusulat ako, nakaramdam ako ng kapayapaan na hindi ko naranasan sa loob ng ilang dekada. Sa unang pagkakataon, ang aking pera ay magkakaroon ng isang layunin na nagpuno sa akin ng pagmamalaki sa halip na kahihiyan. 2 araw pagkatapos, nagpakita si Brian sa bahay ni Robert na may bagong estratehiya. Sa pagkakataong ito, sinamahan siya ni Frank at isang lalaking nagpakilala bilang family mediator. Mama, sabi ni Brian na may pilit ng ngiti. Dinala namin si Guy Vargas upang tulungan kaming makahanap ng solusyon na makikinabang sa lahat. Ang Vargas na ito ay isang payat na lalaki na may ekspresyon ng isang gutom na shark. Eleanor, naiintindihan ko na mayroong ilang hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Nandito ako upang mapadali ang isang equitable agreement. Pantay para kanino, tanong ko ng direkta. Para sa buong pamilya, sagot niya na may madulas na ngiti. Naghahanda kami ng isang napakamakatwirang panukala. Pananatilihin mo ang 37,200,000 para sa iyong personal na mga gastusin, at ang natitirang 100,760,000 ay ipamahagi sa iyong mga direktang tagapagmana. At tumawa ako sa kanyang mukha. Mga direktang tagapagmana? Patay na ba ako? Si Frank ay hindi comfortable. Eleanor, huwag kang maging pabata. Ito ay isang patas na panukala. Patas. Tumaas ang aking boses. Patas ba na kayo ang magpapasya kung paano ko dapat gastusin ang perang kinita ko sa sarili kong pagsisikap? Mama! Sinubukan ni Brian ang isang paternal na tono. Ang 37,200,000 ay sapat na para sa isang babae sa iyong edad. Ano ang gagawin mo sa ganoong kalaking pera? Dadalhin mo sa libingan. Baka, sagot ko ng tuyo. O baka ibigay ko itong lahat sa kawanggawa. Pera ko ito. Gagawin ko kung ano ang gusto ko. Ang mediator ay naglinis ng kanyang lalamunan. Eleanor, dapat mong maunawaan na ang pamilya ay mailehitimong karapatan. Ang iyong kakaibang pag-ugali nitong mga nakaraang araw ay nagpapahiwatig na maaaring hindi ka gumagawa ng pinakamahusay na mga desisyon. Kakaiba. Si Robert ang nagsalita sa unang pagkakataon. Sa tingin mo ba ay kakaiba na ang isang babae ay ipinagtatanggol ang sarili mula sa financial abuse ng sarili niyang pamilya? Wala kang pakialam sa usaping ito. Pinutol ni Frank si Robert. Ito ay problema ng pamilya. Mas maraming karapatan si Robert na magkaroon ng opinyon kaysa sa iyo, sinabi ko sa kanila ng malamig. Siya ay naging mas parang pamilya ko nitong mga nakaraang araw, kaysa sa inyo sa loob ng maraming taon. Mama, tama na iyan. Nawala ang pasensya ni Brian. Kung hindi mo tatanggapin ang makatwirang panukala na ito, kailangan naming gumawa ng mas matinding hakbang. Tulad ng ano? Patunayan na hindi ka karapat-dapat na pamahalaan ang iyong sariling ari-arian. Ngumiti ang mediator na parang nakakuha siya ng punto. Eleanor, dapat mong maunawaan na ang pamilya ay mailehitimong karapatan. Ang iyong kakaibang pag-ugali nitong mga nakaraang araw ay nagpapahiwatig na maaaring hindi ka nasa posisyon na pamahalaan ang ganoong kalaking kayamanan. Naramdaman ko ang isang alon ng init na dumaloy sa akin. Ang taong ito ay nagbabanta sa akin ng harapan, ginagamit ang aking edad at kasarian bilang mga sandata laban sa akin. Alam ninyo kung ano? Tumayo ako mula sa aking upuan ng mailahat ng dignidad na kaya kong tipunin. Maaari kayong lahat magsama-sama sa impyerno. Eleanor! Sigaw ni Frank na gulat na gulat. Sa impyerno, inulit ko ng mas malakas. Kayo, ang inyong mediator at ang inyong mga banta. Ang aking pera, ang aking mga desisyon. Mama, nagkakamali ka na hindi mo pagsisisihan, sabi ni Brian sa isang nakakatakot na boses. Ang tanging pagkakamali na pinagsisisihan ko ay ang pag-abot ng napakatagal upang mapagtanto kung sino kayong lahat talaga. Pagkatapos nilang umalis, umupo ako kasama si Robert upang suriin ang sitwasyon. Siya na nagtrabaho bilang accountant sa loob ng 30 taon ay lubos na nakakaunawa sa nangyayari. Eleanor, kailangan mo kaagad ng legal na proteksyon. Maaari ba nilang kunin ang aking pera sa akin?
maaari nilang subukan. At sa isang shrewd lawyer at ang iyong edad laban sa iyo, maaaring magtagumpay sila. Kailangan mong protektahan ang iyong mga ari-arian bago mahuli ang lahat. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako nakatulog dahil sa mga kadahilan ng hindi pag-aalala ng ibang tao. Sa pagkakataong ito, sa wakas, nag-aalala ako para sa aking sarili. Kinabukasan, sinamahan ako ni Robert sa opisina ni Arthur Miller, ang pinakamahusay na family estate lawyer sa lungsod. Siya ay isang lalaki sa kanyang 50 na may matatalinong mata at direktang paraan ng pagsasalita na agad nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Elres Eleanor, sabi niya pagkatapos kong ipaliwanag ang buong kwento ko. Ang sinusubukan gawin ng iyong pamilya ay may pangalan, elder financial abuse. Mas karaniwan ito kaysa sa inaakala mo, lalo na kapag may malaking ari-arian na kasangkot. Talaga bang maaari nilang ideklara na ako ay may pagbaba ng kaisipan? Tanong ko, naramdaman ang isang buhol sa aking sikmura. Maaari nilang subukan, ngunit magiging napakahirap para sa kanila na magtagumpay. Nagpapakita ka ng perpektong kalinawan. Pinamamahalaan mo ang iyong mga pananalapi ng matalino sa loob ng maraming taon, at ang iyong desisyon na protektahan ang iyong mga ari-arian ay ganap na rasyonal. Sumandal siya, ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis upang protektahan ang iyong mga ari-arian. Sa susunod na 3 oras, pumirma ako ng mga dokumentong nagprotekta sa aking pera mula sa anumang pagtatangka ng pang-aangkin. Gumawa kami ng isang irrevocable trust. In-update ko ang aking kalooban ng napaka-espesipikong mga sugnay at nagtatag ng malinaw na legal na kapangyarihan sakaling talagang kailanganin ko ng tulong sa hinaharap. Paano kung magpakita sila na may court order? Tanong ko. Hayaan silang pumunta, umiti si Arthur. Lahat ay perpektong naidokumento. Ang iyong pera ay legal at hindi na mababawi na protektado. Nang umalis kami sa opisina, nakaramdam ako na parang ipinasuot ako ng hindi nakikitang baluti. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakahinga ako ng maluwag, ngunit ang kapayapaan ay panandalian. Nang hapon na iyon, nagpakita si Patricia sa bahay ni Robert na sinamahan ng 2 opisyal ng pulisya. Elres Eleanor, sabi ng isa sa mga opisyal, ang inyong anak na babae ay naghain ng missing person report. Sabi niya ay minamanipula ka ng gentleman na ito. Tiningnan ko si Patricia na maihalo ng paghamak at awa. Mga opisyal, tulad ng nakikita ninyo, ako ay ganap na maayos. Hindi ako nawawala at hindi ako minamanipula. Eleanor. Sinubukan ni Patricia ang kanyang pinakamatamis na boses. Nag-aalala kaming lahat sa iyo. Naging kakaiba ka. Ang taong ito, itinuro niya si Robert nang may paghamak, ay malinaw na sinasamantala ang iyong pagkalito sa pag-iisip. Pagkalito sa pag-iisip. Tumawa ako ng malakas. Ito ba ang pagkalito sa pag-iisip na tumangging ibigay sa inyo ang aking pera? Nagpalit ng hindi komportable na tingin ang mga opisyal ng pulisya. Halata na napagtanto nila na hindi ito kaso ng nawawalang tao, kundi isang drama ng pamilya tungkol sa pera. Ma'am, sinabi ng mas bata sa akin, kayo ba ay naririto ng kusa, at mayroon ba kayong ganap na kakayahan sa pag-iisip upang gumawa ng sarili ninyong mga desisyon? Ngunit Eleanor, iginiit ni Patricia, kailangan mong maunawaan na nag-aalala kami. Ang pag-alis mo sa iyong bahay na ganyan, ang pagsira ng mga bagay, ang pag-alis ng walang salita, hindi iyan normal para sa iyo. Alam mo kung ano ang hindi normal, sinabi ko sa mga opisyal, hindi pinansin si Patricia. Para sa isang pamilya na hilingin sa isang 67 taong gulang na babae na ibigay ang kanyang ipon sa buhay, dahil lamang sa sila ang kanyang mga kamag-anak. Namula si Patricia sa kahihiyan. Eleanor, huwag kang magsinungaling. Hindi iyan totoo. Inilabas ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanila ang mga message. Narito ang lahat ng patunay kung paano ako pinipilit ng aking pamilya na ibigay sa kanila ang aking pera. Binasa ng mga opisyal ang mga message na mailalong seryosong ekspresyon. Ang mga pahiwatig na banta, ang emotional blackmail, ang mga pagtatangka na ideklara akong may sakit sa pag-iisip. Lahat ay naidokumento. Enrats Patricia, sabi ng mas nakatatandang opisyal, ito ay tila isang civil matter, hindi isang kriminal. Si Ingres Eleanor ay malinaw na may malusog na pag-iisip at may karapatang itapon ang kanyang pera ayon sa kanyang nais.
Ngunit siya ay minamanipula, sigaw ni Patricia, nawawala ang lahat ng pagpipigil. Ang tanging manipulasyon na nakikita ko rito, sagot ng opisyal ng malamig, ay ang ginagawa ninyong lahat sa kanya. Nang umalis sila, nanatili si Patricia sa pasukan, nakakuyom ang mga kamao at may ekspresyon ng purong pagkapuot sa kanyang mukha. Hindi pa ito tapos, Eleanor, sabi niya sa isang nakalalasong boses. Magsisisi ka sa pagpili ng pera kaysa sa iyong pamilya. Patricia, sagot ko na may nakakagulat na katahimikan. Hindi ako pumili ng pera kaysa sa pamilya. Kayo ang pumili ng pera kaysa sa akin. Isa kang mapait, makasariling matandang babae. Baka nga, ngunit ako ay isang mapait, makasariling matandang babae na may 124,400,000 na hindi mo kailanman mahahawakan. Umalis si Patricia, isinara ang pinto ng napakalakas na nayanig ang buong bahay. Nang gabing iyon, tahimik kaming naghapunan ni Robert. Pagkalipas ng ilang sandali, sinira niya ang katahimikan. Nagsisisi ka ba sa anumang bagay? Nag-isip ako sandali. Nagsisisi akong napakatagal bago ko namulat ang aking mga mata. Nagsisisi akong nasayang ko ang napakaraming taon sa pagsubok na kumita ng isang pagmamahal na hindi kailanman naging totoo. At ang pera, nagsisisi ka ba na hindi mo ito ibinigay sa kanila? Hindi sa lahat, sagot ko ng walang pag-aatubili. Ang perang iyon ay kumakatawan sa 40 taon ng tapat na trabaho, ng mga sakripisyo, ng matalinong mga desisyon. Hindi ko ito ibibigay sa mga taong kinamumuhian ako. Ano ang gagawin mo ngayon? Umiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Isang bagay na dapat kong ginawa matagal na ang nakalipas. Ano iyon? Mabuhay para sa aking sarili. Nang gabing iyon, bago matulog, nagsulat ako ng isang liham na alam kong magbabago sa lahat magpakailanman. Isang liham na tiyak na magsasara ng isang kabanata ng aking buhay at magbubukas ng isang ganap na bago. Isang liham na hindi kailanman inasahan ng aking pamilya. Ang liham na isinulat ko ng gabing iyon ay para sa direktor ng A.C. Michaels Educational Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa mga batang mula sa mga pamilyang may mababang kita na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sinusundan ko ang kanilang trabaho sa loob ng maraming taon, tahimik na hinahangaan ang kanilang mga pagsisikap mula sa aking maliit na mundo bilang isang kusinera sa paaralan. Mahal na direktor, sulat ko sa aking maingat na sulat kamay. Ang pangalan ko ay Eleanor Vasquez. Ako ay isang retiradong kusinera at nais kong magbigay ng isang malaking donasyon sa inyong pundasyon. Habang nagsusulat ako, nakaramdam ako ng kapayapaan na hindi ko naranasan sa loob ng ilang dekada. Sa unang pagkakataon, ang aking pera ay magkakaroon ng isang layunin na nagpuno sa akin ng pagmamalaki sa halip na kahihiyan. 2 araw pagkatapos, nagpakita si Brian sa bahay ni Robert na may bagong estratehiya. Sa pagkakataong ito, sinamahan siya ni Frank at isang lalaking nagpakilala bilang family mediator. Mama, sabi ni Brian na may pilit na ngiti. Dinala namin si Guy Vargas upang tulungan kaming makahanap ng solusyon na makikinabang sa lahat. Ang Vargas na ito ay isang payat na lalaki na may ekspresyon ng isang gutom na shark. Eleanor, naiintindihan ko na mayroong ilang hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Nandito ako upang mapadali ang isang equitable agreement. Pantay para kanino, tanong ko ng direkta. Para sa buong pamilya, sagot niya na may madulas na ngiti. Naghahanda kami ng isang napakamakatwirang panukala. Pananatilihin mo ang 37,200,000 para sa iyong personal na mga gastusin, at ang natitirang 100,760,000 ay ipamahagi sa iyong mga direktang tagapagmana. At tumawa ako sa kanyang mukha. Mga direktang tagapagmana? Patay na ba ako? Si Frank ay hindi comfortable. Eleanor, huwag kang maging pabata. Ito ay isang patas na panukala. Patas. Tumaas ang aking boses. Patas ba na kayo ang magpapasya kung paano ko dapat gastusin ang perang kinita ko sa sarili kong pagsisikap? Mama! Sinubukan ni Brian ang isang paternal na tono. Ang 37,200,000 ay sapat na para sa isang babae sa iyong edad. Ano ang gagawin mo sa ganoong kalaking pera? Dadalhin mo sa libingan. Baka, sagot ko ng tuyo. O baka ibigay ko itong lahat sa kawanggawa. Pera ko ito. Gagawin ko kung ano ang gusto ko. Ang mediator ay naglinis ng kanyang lalamunan.
Eleanor, dapat mong maunawaan na ang pamilya ay mailehitimong karapatan. Ang iyong kakaibang pag-ugali nitong mga nakaraang araw ay nagpapahiwatig na maaaring hindi ka gumagawa ng pinakamahusay na mga desisyon. Kakaiba. Si Robert ang nagsalita sa unang pagkakataon. Sa tingin mo ba ay kakaiba na ang isang babae ay ipinagtatanggol ang sarili mula sa financial abuse ng sarili niyang pamilya? Wala kang pakialam sa usaping ito. Pinutol ni Frank si Robert. Ito ay problema ng pamilya. Mas maraming karapatan si Robert na magkaroon ng opinyon kaysa sa iyo, sinabi ko sa kanila ng malamig. Siya ay naging mas parang pamilya ko nitong mga nakaraang araw kaysa sa inyo sa loob ng maraming taon. Mama, tama na iyan. Nawala ang pasensya ni Brian. Kung hindi mo tatanggapin ang makatwirang panukala na ito, kailangan naming gumawa ng mas matinding hakbang. Tulad ng ano? Patunayan na hindi ka karapat-dapat na pamahalaan ang iyong sariling ari-arian. Ngumiti ang mediator na parang nakakuha siya ng punto. Eleanor, dapat mong maunawaan na ang pamilya ay mailehitimong karapatan. Ang iyong kakaibang pag-ugali nitong mga nakaraang araw ay nagpapahiwatig na maaaring hindi ka nasa posisyon na pamahalaan ang ganoong kalaking kayamanan. Naramdaman ko ang isang alon ng init na dumaloy sa akin. Ang taong ito ay nagbabanta sa akin ng harapan, ginagamit ang aking edad at kasarian bilang mga sandata laban sa akin. Alam ninyo kung ano? Tumayo ako mula sa aking upuan nang mailahat ng dignidad na kaya kong tipunin. Maaari kayong lahat magsama-sama sa impyerno. Eleanor. Sigaw ni Frank na gulat na gulat. Sa impyerno, inulit ko ng mas malakas. Kayo, ang inyong mediator at ang inyong mga banta. Ang aking pera, ang aking mga desisyon. Mama, nagkakamali ka na hindi mo pagsisisihan, sabi ni Brian sa isang nakakatakot na boses. Ang tanging pagkakamali na pinagsisisihan ko ay ang pag-abot ng napakatagal upang mapagtanto kung sino kayong lahat talaga. Pagkatapos nilang umalis, umupo ako kasama si Robert upang suriin ang sitwasyon. Siya na nagtrabaho bilang accountant sa loob ng 30 taon ay lubos na nakakaunawa sa nangyayari. Eleanor, kailangan mo kaagad ng legal na proteksyon. Maaari ba nilang kunin ang aking pera sa akin? Maaari nilang subukan. At sa isang shrewd lawyer at ang iyong edad laban sa iyo, maaaring magtagumpay sila. Kailangan mong protektahan ang iyong mga ari-arian bago mahuli ang lahat. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako nakatulog dahil sa mga kadahilanang hindi pag-aalala ng ibang tao. Sa pagkakataong ito, sa wakas, nag-aalala ako para sa aking sarili. Kinabukasan, sinamahan ako ni Robert sa opisina ni Arthur Miller, ang pinakamahusay na family estate lawyer sa lungsod. Siya ay isang lalaki sa kanyang 50 na may matatalinong mata at direktang paraan ng pagsasalita na agad nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Eleanor, sabi niya pagkatapos kong ipaliwanag ang buong kwento ko. Ang sinusubukan gawin ng iyong pamilya ay may pangalan, elder financial abuse. Mas karaniwan ito kaysa sa inaakala mo, lalo na kapag may malaking ari-arian na kasangkot. Talaga bang maaari nilang ideklara na ako ay may pagbaba ng kaisipan? Tanong ko, naramdaman ang isang buhol sa aking sikmura. Maaari nilang subukan, ngunit magiging napakahirap para sa kanila na magtagumpay. Nagpapakita ka ng perpektong kalinawan. Pinamamahalaan mo ang iyong mga pananalapi ng matalino sa loob ng maraming taon, at ang iyong desisyon na protektahan ang iyong mga ari-arian ay ganap na rasyonal. Sumandal siya, ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis upang protektahan ang iyong mga ari-arian. Sa susunod na 3 oras, pumirma ako ng mga dokumentong nagprotekta sa aking pera mula sa anumang pagtatangka ng pang-aangkin. Gumawa kami ng isang irrevocable trust. In-update ko ang aking kalooban ng napaka-espesipikong mga sugnay at nagtatag ng malinaw na legal na kapangyarihan sakaling talagang kailanganin ko ng tulong sa hinaharap. Paano kung magpakita sila na may court order? Tanong ko. Hayaan silang pumunta, umiti si Arthur. Lahat ay perpektong naidokumento. Ang iyong pera ay legal at hindi na mababawi na protektado. Nang umalis kami sa opisina, nakaramdam ako na parang ipinasuot ako ng hindi nakikitang baluti. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakahinga ako ng maluwag, ngunit ang kapayapaan ay panandalian.
Nang hapon na iyon, nagpakita si Patricia sa bahay ni Robert na sinamahan ng 2 opisyal ng pulisya. Res Eleanor, sabi ng isa sa mga opisyal, ang inyong anak na babae ay naghain ng missing person report. Sabi niya ay minamanipula ka ng gentleman na ito. Tiningnan ko si Patricia na maihalo ng paghamak at awa. Mga opisyal, tulad ng nakikita ninyo, ako ay ganap na maayos. Hindi ako nawawala at hindi ako minamanipula. Eleanor. Sinubukan ni Patricia ang kanyang pinakamatamis na boses. Nag-aalala kaming lahat sa iyo. Naging kakaiba ka. Ang taong ito, itinuro niya si Robert nang may paghamak, ay malinaw na sinasamantala ang iyong pagkalito sa pag-iisip. Pagkalito sa pag-iisip. Tumawa ako ng malakas. Ito ba ang pagkalito sa pag-iisip na tumangging ibigay sa inyo ang aking pera? Nagpalit ng hindi komportable na tingin ang mga opisyal ng pulisya. Halata na napagtanto nila na hindi ito kaso ng nawawalang tao, kundi isang drama ng pamilya tungkol sa pera. Ma'am, sinabi ng mas bata sa akin, kayo ba ay naririto ng kusa, at mayroon ba kayong ganap na kakayahan sa pag-iisip upang gumawa ng sarili ninyong mga desisyon? Ngunit Eleanor, iginiit ni Patricia, kailangan mong maunawaan na nag-aalala kami. Ang pag-alis mo sa iyong bahay na ganyan, ang pagsira ng mga bagay, ang pag-alis ng walang salita, hindi iyan normal para sa iyo. Alam mo kung ano ang hindi normal, sinabi ko sa mga opisyal, hindi pinansin si Patricia. Para sa isang pamilya na hilingin sa isang 67 taong gulang na babae na ibigay ang kanyang ipon sa buhay, dahil lamang sa sila ang kanyang mga kamag-anak. Namula si Patricia sa kahihiyan. Eleanor, huwag kang magsinungaling. Hindi iyan totoo. Inilabas ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanila ang mga message. Narito ang lahat ng patunay kung paano ako pinipilit ng aking pamilya na ibigay sa kanila ang aking pera. Binasa ng mga opisyal ang mga message na mailalong seryosong ekspresyon. Ang mga pahiwatig na banta, ang emotional blackmail, ang mga pagtatangka na ideklara akong may sakit sa pag-iisip. Lahat ay naidokumento. Res Patricia, sabi ng mas nakatatandang opisyal, ito ay tila isang civil matter, hindi isang kriminal. Si Res Eleanor ay malinaw na may malusog na pag-iisip at may karapatang itapon ang kanyang pera ayon sa kanyang nais. Ngunit siya ay minamanipula, sigaw ni Patricia, nawawala ang lahat ng pagpipigil. Ang tanging manipulasyon na nakikita ko rito, sagot ng opisyal ng malamig, ay ang ginagawa ninyong lahat sa kanya. Nang umalis sila, nanatili si Patricia sa pasukan, nakakuyom ang mga kamao at may ekspresyon ng purong pagkapuot sa kanyang mukha. Hindi pa ito tapos, Eleanor, sabi niya sa isang nakalalasong boses. Magsisisi ka sa pagpili ng pera kaysa sa iyong pamilya. Patricia, sagot ko na may nakakagulat na katahimikan. Hindi ako pumili ng pera kaysa sa pamilya. Kayo ang pumili ng pera kaysa sa akin. Isa kang mapait, makasariling matandang babae. Baka nga, ngunit ako ay isang mapait, makasariling matandang babae na may 124,400,000 na hindi mo kailanman mahahawakan. Umalis si Patricia, isinara ang pinto ng napakalakas na nayanig ang buong bahay. Nang gabing iyon, tahimik kaming naghapunan ni Robert. Pagkalipas ng ilang sandali, sinira niya ang katahimikan. Nagsisisi ka ba sa anumang bagay? Nag-isip ako sandali. Nagsisisi akong napakatagal bago ko namulat ang aking mga mata. Nagsisisi akong nasayang ko ang napakaraming taon sa pagsubok na kumita ng isang pagmamahal na hindi kailanman naging totoo. At ang pera, nagsisisi ka ba na hindi mo ito ibinigay sa kanila? Hindi sa lahat, sagot ko na walang pag-aatubili. Ang perang iyon ay kumakatawan sa 40 taon ng tapat na trabaho, ng mga sakripisyo, ng matalinong mga desisyon. Hindi ko ito ibibigay sa mga taong kinamumuhian ako. Ano ang gagawin mo ngayon? Umiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Isang bagay na dapat kong ginawa matagal na ang nakalipas. Ano iyon? Mabuhay para sa aking sarili. Nang gabing iyon, bago matulog, nagsulat ako ng isang liham na alam kong magbabago sa lahat magpakailanman. Isang liham na tiyak na magsasara ng isang kabanata ng aking buhay at magbubukas ng isang ganap na bago. Isang liham na hindi kailanman inasahan ng aking pamilya. Ang liham na isinulat ko ng gabing iyon ay para sa direktor ng S.E. Michaels Educational Foundation,
isang organisasyon na tumutulong sa mga batang mula sa mga pamilyang may mababang kita na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sinusundan ko ang kanilang trabaho sa loob ng maraming taon, tahimik na hinahangaan ang kanilang mga pagsisikap mula sa aking maliit na mundo bilang isang kusinera sa paaralan. Mahal na direktor, sulat ko sa aking maingat na sulat kamay. Ang pangalan ko ay Eleanor Vasquez. Ako ay isang retiradong kusinera at nais kong magbigay ng isang malaking donasyon sa inyong pundasyon. Habang nagsusulat ako, nakaramdam ako ng kapayapaan na hindi ko naranasan sa loob ng ilang dekada. Sa unang pagkakataon, ang aking pera ay magkakaroon ng isang layunin na nagpuno sa akin ng pagmamalaki sa halip na kahihiyan. 2 araw pagkatapos, nagpakita si Brian sa bahay ni Robert na may bagong estratehiya. Sa pagkakataong ito, sinamahan siya ni Frank at isang lalaking nagpakilala bilang family mediator. Mama, sabi ni Brian na may pilit ng ngiti. Dinala namin si Guy Vargas upang tulungan kaming makahanap ng solusyon na makikinabang sa lahat. Ang Vargas na ito ay isang payat na lalaki na may ekspresyon ng isang gutom na shark. Eleanor, naiintindihan ko na mayroong ilang hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Nandito ako upang mapadali ang isang equitable agreement. Pantay para kanino, tanong ko ng direkta. Para sa buong pamilya, sagot niya na may madulas ng ngiti. Naghahanda kami ng isang napakamakatwirang panukala. Pananatilihin mo ang 37,200,000 para sa iyong personal na mga gastusin, at ang natitirang 100,760,000 ay ipamahagi sa iyong mga direktang tagapagmana. At tumawa ako sa kanyang mukha. Mga direktang tagapagmana? Patay na ba ako? Si Frank ay hindi comfortable. Eleanor, huwag kang maging pabata. Ito ay isang patas na panukala. Patas. Tumaas ang aking boses. Patas ba na kayo ang magpapasya kung paano ko dapat gastusin ang perang kinita ko sa sarili kong pagsisikap? Mama! Sinubukan ni Brian ang isang paternal na tono. Ang 37,200,000 ay sapat na para sa isang babae sa iyong edad. Ano ang gagawin mo sa ganoong kalaking pera? Dadalhin mo sa libingan. Baka, sagot ko ng tuyo. O baka ibigay ko itong lahat sa kawanggawa. Pera ko ito. Gagawin ko kung ano ang gusto ko. Ang mediator ay naglinis ng kanyang lalamunan. Eleanor, dapat mong maunawaan na ang pamilya ay mailehitimong karapatan. Ang iyong kakaibang pag-ugali nitong mga nakaraang araw ay nagpapahiwatig na maaaring hindi ka gumagawa ng pinakamahusay na mga desisyon. Kakaiba. Si Robert ang nagsalita sa unang pagkakataon. Sa tingin mo ba ay kakaiba na ang isang babae ay ipinagtatanggol ang sarili mula sa financial abuse ng sarili niyang pamilya? Wala kang pakialam sa usaping ito. Pinutol ni Frank si Robert. Ito ay problema ng pamilya. Mas maraming karapatan si Robert na magkaroon ng opinyon kaysa sa iyo, sinabi ko sa kanila ng malamig. Siya ay naging mas parang pamilya ko nitong mga nakaraang araw, kaysa sa inyo sa loob ng maraming taon. Mama, tama na iyan. Nawala ang pasensya ni Brian. Kung hindi mo tatanggapin ang makatwirang panukala na ito, kailangan naming gumawa ng mas matinding hakbang. Tulad ng ano? Patunayan na hindi ka karapat-dapat na pamahalaan ang iyong sariling ari-arian. Ngumiti ang mediator na parang nakakuha siya ng punto. Eleanor, dapat mong maunawaan na ang pamilya ay mailehitimong karapatan. Ang iyong kakaibang pag-ugali nitong mga nakaraang araw ay nagpapahiwatig na maaaring hindi ka nasa posisyon na pamahalaan ang ganoong kalaking kayamanan. Naramdaman ko ang isang alon ng init na dumaloy sa akin. Ang taong ito ay nagbabanta sa akin ng harapan, ginagamit ang aking edad at kasarian bilang mga sandata laban sa akin. Alam ninyo kung ano? Tumayo ako mula sa aking upuan nang mailahat ng dignidad na kaya kong tipunin. Maaari kayong lahat magsama-sama sa impyerno. Eleanor! Sigaw ni Frank na gulat na gulat. Sa impyerno, inulit ko ng mas malakas. Kayo, ang inyong mediator at ang inyong mga banta. Ang aking pera, ang aking mga desisyon. Mama, nagkakamali ka na hindi mo pagsisisihan, sabi ni Brian sa isang nakakatakot na boses. Ang tanging pagkakamali na pinagsisisihan ko ay ang pag-abot ng napakatagal upang mapagtanto kung sino kayong lahat talaga. Pagkatapos nilang umalis, umupo ako kasama si Robert upang suriin ang sitwasyon.
Siya na nagtrabaho bilang accountant sa loob ng 30 taon ay lubos na nakakaunawa sa nangyayari. Eleanor, kailangan mo kaagad ng legal na proteksyon. Maaari ba nilang kunin ang aking pera sa akin? Maaari nilang subukan. At sa isang shrewd lawyer at ang iyong edad laban sa iyo, maaaring magtagumpay sila. Kailangan mong protektahan ang iyong mga ari-arian bago mahuli ang lahat. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako nakatulog dahil sa mga kadahilanang hindi pag-aalala ng ibang tao. Sa pagkakataong ito, sa wakas, nag-aalala ako para sa aking sarili. Kinabukasan, sinamahan ako ni Robert sa opisina ni Arthur Miller, ang pinakamahusay na family estate lawyer sa lungsod. Siya ay isang lalaki sa kanyang 50 na may matatalinong mata at direktang paraan ng pagsasalita na agad nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Eleanor, sabi niya pagkatapos kong ipaliwanag ang buong kwento ko. Ang sinusubukan gawin ng iyong pamilya ay may pangalan, elder financial abuse. Mas karaniwan ito kaysa sa inaakala mo, lalo na kapag may malaking ari-arian na kasangkot. Talaga bang maaari nilang ideklara na ako ay may pagbaba ng kaisipan? Tanong ko, naramdaman ang isang buhol sa aking sikmura. Maaari nilang subukan, ngunit magiging napakahirap para sa kanila na magtagumpay. Nagpapakita ka ng perpektong kalinawan. Pinamamahalaan mo ang iyong mga pananalapi ng matalino sa loob ng maraming taon, at ang iyong desisyon na protektahan ang iyong mga ari-arian ay ganap na rasyonal. Sumandal siya, ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis upang protektahan ang iyong mga ari-arian. Sa susunod na 3 oras, pumirma ako ng mga dokumentong nagprotekta sa aking pera mula sa anumang pagtatangka ng pang-aangkin. Gumawa kami ng isang irrevocable trust. In-update ko ang aking kalooban ng napaka-espesipikong mga sugnay at nagtatag ng malinaw na legal na kapangyarihan sakaling talagang kailanganin ko ng tulong sa hinaharap. Paano kung magpakita sila na may court order? Tanong ko. Hayaan silang pumunta, umiti si Arthur. Lahat ay perpektong naidokumento. Ang iyong pera ay legal at hindi na mababawi na protektado. Nang umalis kami sa opisina, nakaramdam ako na parang ipinasuot ako ng hindi nakikitang baluti. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakahinga ako ng maluwag, ngunit ang kapayapaan ay panandalian. Nang hapon na iyon, nagpakita si Patricia sa bahay ni Robert, na sinamahan ng 2 opisyal ng pulisya. Eleanor, sabi ng isa sa mga opisyal, ang inyong anak na babae ay naghain ng missing person report. Sabi niya ay minamanipula ka ng gentleman na ito. Tiningnan ko si Patricia na maihalo ng paghamak at awa. Mga opisyal, tulad ng nakikita ninyo, ako ay ganap na maayos. Hindi ako nawawala at hindi ako minamanipula. Eleanor. Sinubukan ni Patricia ang kanyang pinakamatamis na boses. Nag-aalala kaming lahat sa iyo. Naging kakaiba ka. Ang taong ito, itinuro niya si Robert nang may paghamak, ay malinaw na sinasamantala ang iyong pagkalito sa pag-iisip. Pagkalito sa pag-iisip. Tumawa ako ng malakas. Ito ba ang pagkalito sa pag-iisip na tumangging ibigay sa inyo ang aking pera? Nagpalit ng hindi komportable na tingin ang mga opisyal ng pulisya. Halata na napagtanto nila na hindi ito kaso ng nawawalang tao, kundi isang drama ng pamilya tungkol sa pera. Ma'am, sinabi ng mas bata sa akin, kayo ba ay naririto ng kusa, at mayroon ba kayong ganap na kakayahan sa pag-iisip upang gumawa ng sarili ninyong mga desisyon? Ngunit Eleanor, iginiit ni Patricia, kailangan mong maunawaan na nag-aalala kami. Ang pag-alis mo sa iyong bahay na ganyan, ang pagsira ng mga bagay, ang pag-alis ng walang salita, hindi iyan normal para sa iyo. Alam mo kung ano ang hindi normal, sinabi ko sa mga opisyal, hindi pinansin si Patricia. Para sa isang pamilya na hilingin sa isang 67 taong gulang na babae na ibigay ang kanyang ipon sa buhay, dahil lamang sa sila ang kanyang mga kamag-anak. Namula si Patricia sa kahihiyan. Eleanor, huwag kang magsinungaling. Hindi iyan totoo. Inilabas ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanila ang mga message. Narito ang lahat ng patunay kung paano ako pinipilit ng aking pamilya na ibigay sa kanila ang aking pera. Binasa ng mga opisyal ang mga message na mailalong seryosong ekspresyon. Ang mga pahiwatig na banta, ang emotional blackmail, ang mga pagtatangka na ideklara akong may sakit sa pag-iisip. Lahat ay naidokumento.
Congrats Patricia, sabi ng mas nakatatandang opisyal, ito ay tila isang civil matter, hindi isang kriminal. Si Ingres Eleanor ay malinaw na may malusob na pag-iisip at may karapatang itapon ang kanyang pera ayon sa kanyang nais. Ngunit siya ay minamanipula, sigaw ni Patricia, nawawala ang lahat ng pagpipigil. Ang tanging manipulasyon na nakikita ko rito, sagot ng opisyal ng malamig, ay ang ginagawa ninyong lahat sa kanya. Nang umalis sila, nanatili si Patricia sa pasukan, nakakuyom ang mga kamao at may ekspresyon ng purong pagkapuot sa kanyang mukha. Hindi pa ito tapos, Eleanor, sabi niya sa isang nakalalasong boses. Magsisisi ka sa pagpili ng pera kaysa sa iyong pamilya. Patricia, sagot ko na may nakakagulat na katahimikan. Hindi ako pumili ng pera kaysa sa pamilya. Kayo ang pumili ng pera kaysa sa akin. Isa kang mapait, makasariling matandang babae. Baka nga, ngunit ako ay isang mapait, makasariling matandang babae na may 124,400,400,000 na hindi mo kailanman mahahawakan. Umalis si Patricia, isinara ang pinto ng napakalakas na nayanig ang buong bahay. Nang gabing iyon, tahimik kaming naghapunan ni Robert. Pagkalipas ng ilang sandali, sinira niya ang katahimikan. Nagsisisi ka ba sa anumang bagay? Nag-isip ako sandali. Nagsisisi akong napakatagal bago ko namulat ang aking mga mata. Nagsisisi akong nasayang ko ang napakaraming taon sa pagsubok na kumita ng isang pagmamahal na hindi kailanman naging totoo. At ang pera, nagsisisi ka ba na hindi mo ito ibinigay sa kanila? Hindi sa lahat, sagot ko na walang pag-aatubili. Ang perang iyon ay kumakatawan sa 40 taon ng tapat na trabaho, ng mga sakripisyo, ng matalinong mga desisyon. Hindi ko ito ibibigay sa mga taong kinamumuhian ako. Ano ang gagawin mo ngayon? Umiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Isang bagay na dapat kong ginawa matagal na ang nakalipas. Ano iyon? Mabuhay para sa aking sarili. Nang gabing iyon, bago matulog, nagsulat ako ng isang liham na alam kong magbabago sa lahat magpakailanman. Isang liham na tiyak na magsasara ng isang kabanata ng aking buhay at magbubukas ng isang ganap na bago. Isang liham na hindi kailanman inasahan ng aking pamilya. Ang liham na isinulat ko ng gabing iyon ay para sa direktor ng S.E. Michaels Educational Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa mga batang mula sa mga pamilyang may mababang kita na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sinusundan ko ang kanilang trabaho sa loob ng maraming taon, tahimik na hinahangaan ang kanilang mga pagsisikap mula sa aking maliit na mundo bilang isang kusinera sa paaralan. Mahal na direktor, sulat ko sa aking maingat na sulat kamay. Ang pangalan ko ay Eleanor Vasquez. Ako ay isang retiradong kusinera at nais kong magbigay ng isang malaking donasyon sa inyong pundasyon. Habang nagsusulat ako, nakaramdam ako ng kapayapaan na hindi ko naranasan sa loob ng ilang dekada. Sa unang pagkakataon, ang aking pera ay magkakaroon ng isang layunin na nagpuno sa akin ng pagmamalaki sa halip na kahihiyan. 2 araw pagkatapos, nagpakita si Brian sa bahay ni Robert na may bagong estratehiya. Sa pagkakataong ito, sinamahan siya ni Frank at isang lalaking nagpakilala bilang family mediator. Mama, sabi ni Brian na may pilit ng ngiti. Dinala namin si Guy Vargas upang tulungan kaming makahanap ng solusyon na makikinabang sa lahat. Ang Vargas na ito ay isang payat na lalaki na may ekspresyon ng isang gutom na shark. Congrats Eleanor, naiintindihan ko na mayroong ilang hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Nandito ako upang mapadali ang isang equitable agreement. Pantay para kanino? Tanong ko ng direkta. Para sa buong pamilya, sagot niya na may madulas na ngiti. Naghahanda kami ng isang napakamakatwirang panukala. Pananatilihin mo ang 37,200,000 para sa iyong personal na mga gastusin, at ang natitirang 100,760,000 ay ipamahagi sa iyong mga direktang tagapagmana. At tumawa ako sa kanyang mukha. Mga direktang tagapagmana? Patay na ba ako? Si Frank ay hindi comfortable. Eleanor, huwag kang maging pabata. Ito ay isang patas na panukala. Patas. Tumaas ang aking boses. Patas ba na kayo ang magpapasya kung paano ko dapat gastusin ang perang kinita ko sa sarili kong pagsisikap? Mama! Sinubukan ni Brian ang isang paternal na tono. Ang 37,200,000 ay sapat na para sa isang babae sa iyong edad. Ano ang gagawin mo sa ganoong kalaking pera?
Dadalhin mo sa libingan. Baka, sagot ko ng tuyo. O baka ibigay ko itong lahat sa kawanggawa. Pera ko ito. Gagawin ko kung ano ang gusto ko. Ang mediator ay naglinis ng kanyang lalamunan. Eleanor, dapat mong maunawaan na ang pamilya ay mailehitimong karapatan. Ang iyong kakaibang pag-ugali nitong mga nakaraang araw ay nagpapahiwatig na maaaring hindi ka gumagawa ng pinakamahusay na mga desisyon. Kakaiba. Si Robert ang nagsalita sa unang pagkakataon. Sa tingin mo ba ay kakaiba na ang isang babae ay ipinagtatanggol ang sarili mula sa financial abuse ng sarili niyang pamilya? Wala kang pakialam sa usaping ito. Pinutol ni Frank si Robert. Ito ay problema ng pamilya. Mas maraming karapatan si Robert na magkaroon ng opinyon kaysa sa iyo, sinabi ko sa kanila ng malamig. Siya ay naging mas parang pamilya ko nitong mga nakaraang araw, kaysa sa inyo sa loob ng maraming taon. Mama, tama na iyan. Nawala ang pasensya ni Brian. Kung hindi mo tatanggapin ang makatwirang panukala na ito, kailangan naming gumawa ng mas matinding hakbang. Tulad ng ano? Patunayan na hindi ka karapat-dapat na pamahalaan ang iyong sariling ari-arian. Ngumiti ang mediator na parang nakakuha siya ng punto. Eleanor, dapat mong maunawaan na ang pamilya ay mailehitimong karapatan. Ang iyong kakaibang pag-ugali nitong mga nakaraang araw ay nagpapahiwatig na maaaring hindi ka nasa posisyon na pamahalaan ang ganoong kalaking kayamanan. Naramdaman ko ang isang alon ng init na dumaloy sa akin. Ang taong ito ay nagbabanta sa akin ng harapan, ginagamit ang aking edad at kasarian bilang mga sandata laban sa akin. Alam ninyo kung ano? Tumayo ako mula sa aking upuan nang mailahat ng dignidad na kaya kong tipunin. Maaari kayong lahat magsama-sama sa impyerno. Eleanor! Sigaw ni Frank na gulat na gulat. Sa impyerno, inulit ko ng mas malakas. Kayo, ang inyong mediator at ang inyong mga banta. Ang aking pera, ang aking mga desisyon. Mama, nagkakamali ka na hindi mo pagsisisihan, sabi ni Brian sa isang nakakatakot na boses. Ang tanging pagkakamali na pinagsisisihan ko ay ang pag-abot ng napakatagal upang mapagtanto kung sino kayong lahat talaga. Pagkatapos nilang umalis, umupo ako kasama si Robert upang suriin ang sitwasyon. Siya na nagtrabaho bilang accountant sa loob ng 30 taon ay lubos na nakakaunawa sa nangyayari. Eleanor, kailangan mo kaagad ng legal na proteksyon. Maaari ba nilang kunin ang aking pera sa akin? Maaari nilang subukan. At sa isang shrewd lawyer at ang iyong edad laban sa iyo, maaaring magtagumpay sila. Kailangan mong protektahan ang iyong mga ari-arian bago mahuli ang lahat. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako nakatulog dahil sa mga kadahilan ng hindi pag-aalala ng ibang tao. Sa pagkakataong ito, sa wakas, nag-aalala ako para sa aking sarili. Kinabukasan, sinamahan ako ni Robert sa opisina ni Arthur Miller, ang pinakamahusay na family estate lawyer sa lungsod. Siya ay isang lalaki sa kanyang 50 na may matatalinong mata at direktang paraan ng pagsasalita na agad nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Eleanor, sabi niya pagkatapos kong ipaliwanag ang buong kwento ko. Ang sinusubukan gawin ng iyong pamilya ay may pangalan, elder financial abuse. Mas karaniwan ito kaysa sa inaakala mo, lalo na kapag may malaking ari-arian na kasangkot. Talaga bang maaari nilang ideklara na ako ay may pagbaba ng kaisipan? Tanong ko, naramdaman ang isang buhol sa aking sikmura. Maaari nilang subukan, ngunit magiging napakahirap para sa kanila na magtagumpay. Nagpapakita ka ng perpektong kalinawan. Pinamamahalaan mo ang iyong mga pananalapi ng matalino sa loob ng maraming taon, at ang iyong desisyon na protektahan ang iyong mga ari-arian ay ganap na rasyonal. Sumandal siya, ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis upang protektahan ang iyong mga ari-arian. Sa susunod na 3 oras, pumirma ako ng mga dokumentong nagprotekta sa aking pera mula sa anumang pagtatangka ng pang-aangkin. Gumawa kami ng isang irrevocable trust. In-update ko ang aking kalooban ng napaka-espesipikong mga sugnay at nagtatag ng malinaw na legal na kapangyarihan sakaling talagang kailanganin ko ng tulong sa hinaharap. Paano kung magpakita sila na may court order? Tanong ko. Hayaan silang pumunta, umiti si Arthur. Lahat ay perpektong na idokumento. Ang iyong pera ay legal at hindi na mababawi na protektado.
Nang umalis kami sa opisina, nakaramdam ako na parang ipinasuot ako ng hindi nakikitang baluti. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakahinga ako ng maluwag, ngunit ang kapayapaan ay panandalian. Nang hapon na iyon, nagpakita si Patricia sa bahay ni Robert na sinamahan ng 2 opisyal ng pulisya. Res Eleanor, sabi ng isa sa mga opisyal, ang inyong anak na babae ay naghain ng missing person report. Sabi niya ay minamanipula ka ng gentleman na ito. Tiningnan ko si Patricia na maihalo ng paghamak at awa. Mga opisyal, tulad ng nakikita ninyo, ako ay ganap na maayos. Hindi ako nawawala at hindi ako minamanipula. Eleanor. Sinubukan ni Patricia ang kanyang pinakamatamis na boses. Nag-aalala kaming lahat sa iyo. Naging kakaiba ka. Ang taong ito, itinuro niya si Robert ng may paghamak, ay malinaw na sinasamantala ang iyong pagkalito sa pag-iisip. Pagkalito sa pag-iisip. Tumawa ako ng malakas. Ito ba ang pagkalito sa pag-iisip na tumangging ibigay sa inyo ang aking pera? Nagpalit ng hindi komportable na tingin ang mga opisyal ng pulisya. Halata na napagtanto nila na hindi ito kaso ng nawawalang tao, kundi isang drama ng pamilya tungkol sa pera. Ma'am, sinabi ng mas bata sa akin, kayo ba ay naririto ng kusa, at mayroon ba kayong ganap na kakayahan sa pag-iisip upang gumawa ng sarili ninyong mga desisyon? Ngunit Eleanor, iginiit ni Patricia, kailangan mong maunawaan na nag-aalala kami. Ang pag-alis mo sa iyong bahay na ganyan, ang pagsira ng mga bagay, ang pag-alis ng walang salita, hindi iyan normal para sa iyo. Alam mo kung ano ang hindi normal, sinabi ko sa mga opisyal, hindi pinansin si Patricia. Para sa isang pamilya na hilingin sa isang 67 taong gulang na babae na ibigay ang kanyang ipon sa buhay, dahil lamang sa sila ang kanyang mga kamag-anak. Namula si Patricia sa kahihiyan. Eleanor, huwag kang magsinungaling. Hindi iyan totoo. Inilabas ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanila ang mga message. Narito ang lahat ng patunay kung paano ako pinipilit ng aking pamilya na ibigay sa kanila ang aking pera. Binasa ng mga opisyal ang mga message na mailalong seryosong ekspresyon. Ang mga pahiwatig na banta, ang emotional blackmail, ang mga pagtatangka na ideklara akong may sakit sa pag-iisip. Lahat ay naidokumento. Rats Patricia, sabi ng mas nakatatandang opisyal, ito ay tila isang civil matter, hindi isang kriminal. Si Res Eleanor ay malinaw na may malusog na pag-iisip at may karapatang itapon ang kanyang pera ayon sa kanyang nais. Ngunit siya ay minamanipula, sigaw ni Patricia, nawawala ang lahat ng pagpipigil. Ang tanging manipulasyon na nakikita ko rito, sagot ng opisyal ng malamig, ay ang ginagawa ninyong lahat sa kanya. Nang umalis sila, nanatili si Patricia sa pasukan, nakakuyom ang mga kamao at may ekspresyon ng purong pagkapuot sa kanyang mukha. Hindi pa ito tapos, Eleanor, sabi niya sa isang nakalalasong boses. Magsisisi ka sa pagpili ng pera kaysa sa iyong pamilya. Patricia, sagot ko na may nakakagulat na katahimikan. Hindi ako pumili ng pera kaysa sa pamilya. Kayo ang pumili ng pera kaysa sa akin. Isa kang mapait, makasariling matandang babae. Baka nga, ngunit ako ay isang mapait, makasariling matandang babae na may 124,400,000 na hindi mo kailanman mahahawakan. Umalis si Patricia, isinara ang pinto ng napakalakas na nayanig ang buong bahay. Nang gabing iyon, tahimik kaming naghapunan ni Robert. Pagkalipas ng ilang sandali, sinira niya ang katahimikan. Nagsisisi ka ba sa anumang bagay? Nag-isip ako sandali. Nagsisisi akong napakatagal bago ko namulat ang aking mga mata. Nagsisisi akong nasayang ko ang napakaraming taon sa pagsubok na kumita ng isang pagmamahal na hindi kailanman naging totoo. At ang pera, nagsisisi ka ba na hindi mo ito ibinigay sa kanila? Hindi sa lahat, sagot ko na walang pag-aatubili. Ang perang iyon ay kumakatawan sa 40 taon ng tapat na trabaho, ng mga sakripisyo, ng matalinong mga desisyon. Hindi ko ito ibibigay sa mga taong kinamumuhian ako. Ano ang gagawin mo ngayon? Umiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Isang bagay na dapat kong ginawa matagal na ang nakalipas. Ano iyon? Mabuhay para sa aking sarili. Nang gabing iyon, bago matulog, nagsulat ako ng isang liham na alam kong magbabago sa lahat magpakailanman. Isang liham na tiyak na magsasara ng isang kabanata ng aking buhay at magbubukas ng isang ganap na bago.
Isang liham na hindi kailanman inasahan ng aking pamilya. Ang liham na isinulat ko ng gabing iyon ay para sa direktor ng A.C. Michaels Educational Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa mga batang mula sa mga pamilyang may mababang kita na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sinusundan ko ang kanilang trabaho sa loob ng maraming taon, tahimik na hinahangaan ang kanilang mga pagsisikap mula sa aking maliit na mundo bilang isang kusinera sa paaralan. Mahal na direktor, sulat ko sa aking maingat na sulat kamay. Ang pangalan ko ay Eleanor Vasquez. Ako ay isang retiradong kusinera at nais kong magbigay ng isang malaking donasyon sa inyong pundasyon. Habang nagsusulat ako, nakaramdam ako ng kapayapaan na hindi ko naranasan sa loob ng ilang dekada. Sa unang pagkakataon, ang aking pera ay magkakaroon ng isang layunin na nagpuno sa akin ng pagmamalaki sa halip na kahihiyan. 2 araw pagkatapos, nagpakita si Brian sa bahay ni Robert na may bagong estratehiya. Sa pagkakataong ito, sinamahan siya ni Frank at isang lalaking nagpakilala bilang family mediator. Mama, sabi ni Brian na may pilit ng ngiti. Dinala namin si Guy Vargas upang tulungan kaming makahanap ng solusyon na makikinabang sa lahat. Ang Vargas na ito ay isang payat na lalaki na may ekspresyon ng isang gutom na shark. Eleanor, naiintindihan ko na mayroong ilang hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Nandito ako upang mapadali ang isang equitable agreement. Pantay para kanino, tanong ko ng direkta. Para sa buong pamilya, sagot niya na may madulas na ngiti. Naghahanda kami ng isang napakamakatwirang panukala. Pananatilihin mo ang 37,200,000 para sa iyong personal na mga gastusin, at ang natitirang 100,760,000 ay ipamahagi sa iyong mga direktang tagapagmana. At tumawa ako sa kanyang mukha. Mga direktang tagapagmana? Patay na ba ako? Si Frank ay hindi comfortable. Eleanor, huwag kang maging pabata. Ito ay isang patas na panukala. Patas. Tumaas ang aking boses. Patas ba na kayo ang magpapasya kung paano ko dapat gastusin ang perang kinita ko sa sarili kong pagsisikap? Mama! Sinubukan ni Brian ang isang paternal na tono. Ang 37,200,000 ay sapat na para sa isang babae sa iyong edad. Ano ang gagawin mo sa ganoong kalaking pera? Dadalhin mo sa libingan. Baka, sagot ko ng tuyo. O baka ibigay ko itong lahat sa kawanggawa. Pera ko ito. Gagawin ko kung ano ang gusto ko. Ang mediator ay naglinis ng kanyang lalamunan. Eleanor, dapat mong maunawaan na ang pamilya ay mailehitimong karapatan. Ang iyong kakaibang pag-ugali nitong mga nakaraang araw ay nagpapahiwatig na maaaring hindi ka gumagawa ng pinakamahusay na mga desisyon. Kakaiba. Si Robert ang nagsalita sa unang pagkakataon. Sa tingin mo ba ay kakaiba na ang isang babae ay ipinagtatanggol ang sarili mula sa financial abuse ng sarili niyang pamilya? Wala kang pakialam sa usaping ito. Pinutol ni Frank si Robert. Ito ay problema ng pamilya. Mas maraming karapatan si Robert na magkaroon ng opinyon kaysa sa iyo, sinabi ko sa kanila ng malamig. Siya ay naging mas parang pamilya ko nitong mga nakaraang araw, kaysa sa inyo sa loob ng maraming taon. Mama, tama na iyan. Nawala ang pasensya ni Brian. Kung hindi mo tatanggapin ang makatwirang panukala na ito, kailangan naming gumawa ng mas matinding hakbang. Tulad ng ano? Patunayan na hindi ka karapat-dapat na pamahalaan ang iyong sariling ari-arian. Ngumiti ang mediator na parang nakakuha siya ng punto. Eleanor, dapat mong maunawaan na ang pamilya ay mailehitimong karapatan. Ang iyong kakaibang pag-ugali nitong mga nakaraang araw ay nagpapahiwatig na maaaring hindi ka nasa posisyon na pamahalaan ang ganoong kalaking kayamanan. Naramdaman ko ang isang alon ng init na dumaloy sa akin. Ang taong ito ay nagbabanta sa akin ng harapan, ginagamit ang aking edad at kasarian bilang mga sandata laban sa akin. Alam ninyo kung ano? Tumayo ako mula sa aking upuan ng mailahat ng dignidad na kaya kong tipunin. Maaari kayong lahat magsama-sama sa impyerno. Eleanor! Sigaw ni Frank na gulat na gulat. Sa impyerno, inulit ko ng mas malakas. Kayo, ang inyong mediator at ang inyong mga banta. Ang aking pera, ang aking mga desisyon. Mama, nagkakamali ka na hindi mo pagsisisihan, sabi ni Brian sa isang nakakatakot na boses.
Ang tanging pagkakamali na pinagsisisihan ko ay ang pag-abot ng napakatagal upang mapagtanto kung sino kayong lahat talaga. Pagkatapos nilang umalis, umupo ako kasama si Robert upang suriin ang sitwasyon. Siya na nagtrabaho bilang accountant sa loob ng 30 taon ay lubos na nakakaunawa sa nangyayari. Eleanor, kailangan mo kaagad ng legal na proteksyon. Maaari ba nilang kunin ang aking pera sa akin? Maaari nilang subukan. At sa isang shrewd lawyer at ang iyong edad laban sa iyo, maaaring magtagumpay sila. Kailangan mong protektahan ang iyong mga ari-arian bago mahuli ang lahat. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako nakatulog dahil sa mga kadahilan ng hindi pag-aalala ng ibang tao. Sa pagkakataong ito, sa wakas, nag-aalala ako para sa aking sarili. Kinabukasan, sinamahan ako ni Robert sa opisina ni Arthur Miller, ang pinakamahusay na family estate lawyer sa lungsod. Siya ay isang lalaki sa kanyang 50 na may matatalinong mata at direktang paraan ng pagsasalita na agad nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Eleanor, sabi niya pagkatapos kong ipaliwanag ang buong kwento ko. Ang sinusubukan gawin ng iyong pamilya ay may pangalan, elder financial abuse. Mas karaniwan ito kaysa sa inaakala mo, lalo na kapag may malaking ari-arian na kasangkot. Talaga bang maaari nilang ideklara na ako ay may pagbaba ng kaisipan? Tanong ko, naramdaman ang isang buhol sa aking sikmura. Maaari nilang subukan, ngunit magiging napakahirap para sa kanila na magtagumpay. Nagpapakita ka ng perpektong kalinawan. Pinamamahalaan mo ang iyong mga pananalapi ng matalino sa loob ng maraming taon, at ang iyong desisyon na protektahan ang iyong mga ari-arian ay ganap na rasyonal. Sumandal siya, ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis upang protektahan ang iyong mga ari-arian. Sa susunod na 3 oras, pumirma ako ng mga dokumentong nagprotekta sa aking pera mula sa anumang pagtatangka ng pang-aangkin. Gumawa kami ng isang irrevocable trust. In-update ko ang aking kalooban ng napaka-espesipikong mga sugnay at nagtatag ng malinaw na legal na kapangyarihan sakaling talagang kailanganin ko ng tulong sa hinaharap. Paano kung magpakita sila na may court order? Tanong ko. Hayaan silang pumunta, umiti si Arthur. Lahat ay perpektong naidokumento. Ang iyong pera ay legal at hindi na mababawi na protektado. Nang umalis kami sa opisina, nakaramdam ako na parang ipinasuot ako ng hindi nakikitang baluti. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakahinga ako ng maluwag, ngunit ang kapayapaan ay panandalian. Nang hapon na iyon, nagpakita si Patricia sa bahay ni Robert na sinamahan ng 2 opisyal ng pulisya. Eleanor, sabi ng isa sa mga opisyal, ang inyong anak na babae ay naghain ng missing person report. Sabi niya ay minamanipula ka ng gentleman na ito. Tiningnan ko si Patricia na maihalo ng paghamak at awa. Mga opisyal, tulad ng nakikita ninyo, ako ay ganap na maayos. Hindi ako nawawala at hindi ako minamanipula. Eleanor. Sinubukan ni Patricia ang kanyang pinakamatamis na boses. Nag-aalala kaming lahat sa iyo. Naging kakaiba ka. Ang taong ito, itinuro niya si Robert nang may paghamak, ay malinaw na sinasamantala ang iyong pagkalito sa pag-iisip. Pagkalito sa pag-iisip. Tumawa ako ng malakas. Ito ba ang pagkalito sa pag-iisip na tumangging ibigay sa inyo ang aking pera? Nagpalit ng hindi komportable na tingin ang mga opisyal ng pulisya. Halata na napagtanto nila na hindi ito kaso ng nawawalang tao, kundi isang drama ng pamilya tungkol sa pera. Ma'am, sinabi ng mas bata sa akin, kayo ba ay naririto ng kusa, at mayroon ba kayong ganap na kakayahan sa pag-iisip upang gumawa ng sarili ninyong mga desisyon? Ngunit Eleanor, iginiit ni Patricia, kailangan mong maunawaan na nag-aalala kami. Ang pag-alis mo sa iyong bahay na ganyan, ang pagsira ng mga bagay, ang pag-alis ng walang salita, hindi iyan normal para sa iyo. Alam mo kung ano ang hindi normal, sinabi ko sa mga opisyal, hindi pinansin si Patricia. Para sa isang pamilya na hilingin sa isang 67 taong gulang na babae na ibigay ang kanyang ipon sa buhay, dahil lamang sa sila ang kanyang mga kamag-anak. Namula si Patricia sa kahihiyan. Eleanor, huwag kang magsinungaling. Hindi iyan totoo. Inilabas ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanila ang mga message. Narito ang lahat ng patunay kung paano ako pinipilit ng aking pamilya na ibigay sa kanila ang aking pera. Binasa ng mga opisyal ang mga message na mailalong seryosong ekspresyon.
Ang mga pahiwatig na banta, ang emotional blackmail, ang mga pagtatangka na ideklara akong may sakit sa pag-iisip. Lahat ay naidokumento. Rex Patricia, sabi ng mas nakatatandang opisyal, ito ay tila isang civil matter, hindi isang kriminal. Si Ingres Eleanor ay malinaw na may malusog na pag-iisip at may karapatang itapon ang kanyang pera ayon sa kanyang nais. Ngunit siya ay minamanipula, sigaw ni Patricia, nawawala ang lahat ng pagpipigil. Ang tanging manipulasyon na nakikita ko rito, sagot ng opisyal ng malamig, ay ang ginagawa ninyong lahat sa kanya. Nang umalis sila, nanatili si Patricia sa pasukan, nakakuyom ang mga kamao at may ekspresyon ng purong pagkapuot sa kanyang mukha. Hindi pa ito tapos, Eleanor, sabi niya sa isang nakalalasong boses. Magsisisi ka sa pagpili ng pera kaysa sa iyong pamilya. Patricia, sagot ko na may nakakagulat na katahimikan. Hindi ako pumili ng pera kaysa sa pamilya. Kayo ang pumili ng pera kaysa sa akin. Isa kang mapait, makasariling matandang babae. Baka nga, ngunit ako ay isang mapait, makasariling matandang babae na may 124,400,400,000 na hindi mo kailanman mahahawakan. Umalis si Patricia, isinara ang pinto ng napakalakas na nayanig ang buong bahay. Nang gabing iyon, tahimik kaming naghapunan ni Robert. Pagkalipas ng ilang sandali, sinira niya ang katahimikan. Nagsisisi ka ba sa anumang bagay? Nag-isip ako sandali. Nagsisisi akong napakatagal bago ko namulat ang aking mga mata. Nagsisisi akong nasayang ko ang napakaraming taon sa pagsubok na kumita ng isang pagmamahal na hindi kailanman naging totoo. At ang pera, nagsisisi ka ba na hindi mo ito ibinigay sa kanila? Hindi sa lahat, sagot ko na walang pag-aatubili. Ang perang iyon ay kumakatawan sa 40 taon ng tapat na trabaho, ng mga sakripisyo, ng matalinong mga desisyon. Hindi ko ito ibibigay sa mga taong kinamumuhian ako. Ano ang gagawin mo ngayon? Umiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Isang bagay na dapat kong ginawa matagal na ang nakalipas. Ano iyon? Mabuhay para sa aking sarili. Nang gabing iyon, bago matulog, nagsulat ako ng isang liham na alam kong magbabago sa lahat magpakailanman. Isang liham na tiyak na magsasara ng isang kabanata ng aking buhay at magbubukas ng isang ganap na bago. Isang liham na hindi kailanman inasahan ng aking pamilya. Ang liham na isinulat ko ng gabing iyon ay para sa direktor ng A.C. Michaels Educational Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa mga batang mula sa mga pamilyang may mababang kita na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sinusundan ko ang kanilang trabaho sa loob ng maraming taon, tahimik na hinahangaan ang kanilang mga pagsisikap mula sa aking maliit na mundo bilang isang kusinera sa paaralan. Mahal na direktor, sulat ko sa aking maingat na sulat kamay. Ang pangalan ko ay Eleanor Vasquez. Ako ay isang retiradong kusinera at nais kong magbigay ng isang malaking donasyon sa inyong pundasyon. Habang nagsusulat ako, nakaramdam ako ng kapayapaan na hindi ko naranasan sa loob ng ilang dekada. Sa unang pagkakataon, ang aking pera ay magkakaroon ng isang layunin na nagpuno sa akin ng pagmamalaki sa halip na kahihiyan. 2 araw pagkatapos, nagpakita si Brian sa bahay ni Robert na may bagong estratehiya. Sa pagkakataong ito, sinamahan siya ni Frank at isang lalaking nagpakilala bilang family mediator. Mama, sabi ni Brian na may pilit ng ngiti. Dinala namin si Guy Vargas upang tulungan kaming makahanap ng solusyon na makikinabang sa lahat. Ang Vargas na ito ay isang payat na lalaki na may ekspresyon ng isang gutom na shark. Ingres Eleanor, naiintindihan ko na mayroong ilang hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Nandito ako upang mapadali ang isang equitable agreement. Pantay para kanino, tanong ko ng direkta. Para sa buong pamilya, sagot niya na may madulas na ngiti. Naghahanda kami ng isang napakamakatwirang panukala. Pananatilihin mo ang 37,200,000 para sa iyong personal na mga gastusin, at ang natitirang 100,760,000 ay ipamahagi sa iyong mga direktang tagapagmana. At tumawa ako sa kanyang mukha. Mga direktang tagapagmana? Patay na ba ako? Si Frank ay hindi comfortable. Eleanor, huwag kang maging pabata. Ito ay isang patas na panukala. Patas. Tumaas ang aking boses. Patas ba na kayo ang magpapasya kung paano ko dapat gastusin ang perang kinita ko sa sarili kong pagsisikap? Mama! Sinubukan ni Brian ang isang paternal na tono.
Ang 37,200,000 ay sapat na para sa isang babae sa iyong edad. Ano ang gagawin mo sa ganoong kalaking pera? Dadalhin mo sa libingan? Baka, sagot ko ng tuyo. O baka ibigay ko itong lahat sa kawanggawa. Pera ko ito. Gagawin ko kung ano ang gusto ko. Ang mediator ay naglinis ng kanyang lalamunan. Eleanor, dapat mong maunawaan na ang pamilya ay mailehitimong karapatan. Ang iyong kakaibang pag-ugali nitong mga nakaraang araw ay nagpapahiwatig na maaaring hindi ka gumagawa ng pinakamahusay na mga desisyon. Kakaiba. Si Robert ang nagsalita sa unang pagkakataon. Sa tingin mo ba ay kakaiba na ang isang babae ay ipinagtatanggol ang sarili mula sa financial abuse ng sarili niyang pamilya? Wala kang pakialam sa usaping ito. Pinutol ni Frank si Robert. Ito ay problema ng pamilya. Mas maraming karapatan si Robert na magkaroon ng opinyon kaysa sa iyo, sinabi ko sa kanila ng malamig. Siya ay naging mas parang pamilya ko nitong mga nakaraang araw, kaysa sa inyo sa loob ng maraming taon. Mama, tama na iyan. Nawala ang pasensya ni Brian. Kung hindi mo tatanggapin ang makatwirang panukala na ito, kailangan naming gumawa ng mas matinding hakbang. Tulad ng ano? Patunayan na hindi ka karapat-dapat na pamahalaan ang iyong sariling ari-arian. Ngumiti ang mediator na parang nakakuha siya ng punto. Eleanor, dapat mong maunawaan na ang pamilya ay mailehitimong karapatan. Ang iyong kakaibang pag-ugali nitong mga nakaraang araw ay nagpapahiwatig na maaaring hindi ka nasa posisyon na pamahalaan ang ganoong kalaking kayamanan. Naramdaman ko ang isang alon ng init na dumaloy sa akin. Ang taong ito ay nagbabanta sa akin ng harapan, ginagamit ang aking edad at kasarian bilang mga sandata laban sa akin. Alam ninyo kung ano? Tumayo ako mula sa aking upuan nang mailahat ng dignidad na kaya kong tipunin. Maaari kayong lahat magsama-sama sa impyerno. Eleanor! Sigaw ni Frank na gulat na gulat. Sa impyerno, inulit ko ng mas malakas. Kayo, ang inyong mediator at ang inyong mga banta. Ang aking pera, ang aking mga desisyon. Mama, nagkakamali ka na hindi mo pagsisisihan, sabi ni Brian sa isang nakakatakot na boses. Ang tanging pagkakamali na pinagsisisihan ko ay ang pag-abot ng napakatagal upang mapagtanto kung sino kayong lahat talaga. Pagkatapos nilang umalis, umupo ako kasama si Robert upang suriin ang sitwasyon. Siya na nagtrabaho bilang accountant sa loob ng 30 taon ay lubos na nakakaunawa sa nangyayari. Eleanor, kailangan mo kaagad ng legal na proteksyon. Maaari ba nilang kunin ang aking pera sa akin? Maaari nilang subukan. At sa isang shrewd lawyer at ang iyong edad laban sa iyo, maaaring magtagumpay sila. Kailangan mong protektahan ang iyong mga ari-arian bago mahuli ang lahat. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako nakatulog dahil sa mga kadahilan ng hindi pag-aalala ng ibang tao. Sa pagkakataong ito, sa wakas, nag-aalala ako para sa aking sarili. Kinabukasan, sinamahan ako ni Robert sa opisina ni Arthur Miller, ang pinakamahusay na family estate lawyer sa lungsod. Siya ay isang lalaki sa kanyang 50 na may matatalinong mata at direktang paraan ng pagsasalita na agad nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Eleanor, sabi niya pagkatapos kong ipaliwanag ang buong kwento ko. Ang sinusubukan gawin ng iyong pamilya ay may pangalan, elder financial abuse. Mas karaniwan ito kaysa sa inaakala mo, lalo na kapag may malaking ari-arian na kasangkot. Talaga bang maaari nilang ideklara na ako ay may pagbaba ng kaisipan? Tanong ko, naramdaman ang isang buhol sa aking sikmura. Maaari nilang subukan, ngunit magiging napakahirap para sa kanila na magtagumpay. Nagpapakita ka ng perpektong kalinawan. Pinamamahalaan mo ang iyong mga pananalapi ng matalino sa loob ng maraming taon, at ang iyong desisyon na protektahan ang iyong mga ari-arian ay ganap na rasyonal. Sumandal siya, ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis upang protektahan ang iyong mga ari-arian. Sa susunod na 3 oras, pumirma ako ng mga dokumentong nagprotekta sa aking pera mula sa anumang pagtatangka ng pang-aangkin. Gumawa kami ng isang irrevocable trust. In-update ko ang aking kalooban ng napaka-espesipikong mga sugnay at nagtatag ng malinaw na legal na kapangyarihan sakaling talagang kailanganin ko ng tulong sa hinaharap. Paano kung magpakita sila na may court order? Tanong ko. Hayaan silang pumunta, umiti si Arthur.
Lahat ay perpektong naidokumento. Ang iyong pera ay legal at hindi na mababawi na protektado. Nang umalis kami sa opisina, nakaramdam ako na parang ipinasuot ako ng hindi nakikitang baluti. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakahinga ako ng maluwag, ngunit ang kapayapaan ay panandalian. Nang hapon na iyon, nagpakita si Patricia sa bahay ni Robert na sinamahan ng 2 opisyal ng pulisya. Res Eleanor, sabi ng isa sa mga opisyal, ang inyong anak na babae ay naghain ng missing person report. Sabi niya ay minamanipula ka ng gentleman na ito. Tiningnan ko si Patricia na maihalo ng paghamak at awa. Mga opisyal, tulad ng nakikita ninyo, ako ay ganap na maayos. Hindi ako nawawala at hindi ako minamanipula. Eleanor. Sinubukan ni Patricia ang kanyang pinakamatamis na boses. Nag-aalala kaming lahat sa iyo. Naging kakaiba ka. Ang taong ito, itinuro niya si Robert nang may paghamak, ay malinaw na sinasamantala ang iyong pagkalito sa pag-iisip. Pagkalito sa pag-iisip. Tumawa ako ng malakas. Ito ba ang pagkalito sa pag-iisip na tumangging ibigay sa inyo ang aking pera? Nagpalit ng hindi komportable na tingin ang mga opisyal ng pulisya. Halata na napagtanto nila na hindi ito kaso ng nawawalang tao, kundi isang drama ng pamilya tungkol sa pera. Ma'am, sinabi ng mas bata sa akin, kayo ba ay naririto ng kusa, at mayroon ba kayong ganap na kakayahan sa pag-iisip upang gumawa ng sarili ninyong mga desisyon? Ngunit Eleanor, iginiit ni Patricia, kailangan mong maunawaan na nag-aalala kami. Ang pag-alis mo sa iyong bahay na ganyan, ang pagsira ng mga bagay, ang pag-alis ng walang salita, hindi iyan normal para sa iyo. Alam mo kung ano ang hindi normal, sinabi ko sa mga opisyal, hindi pinansin si Patricia. Para sa isang pamilya na hilingin sa isang 67 taong gulang na babae na ibigay ang kanyang ipon sa buhay, dahil lamang sa sila ang kanyang mga kamag-anak. Namula si Patricia sa kahihiyan. Eleanor, huwag kang magsinungaling. Hindi iyan totoo. Inilabas ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanila ang mga message. Narito ang lahat ng patunay kung paano ako pinipilit ng aking pamilya na ibigay sa kanila ang aking pera. Binasa ng mga opisyal ang mga message na mailalong seryosong ekspresyon. Ang mga pahiwatig na banta, ang emotional blackmail, ang mga pagtatangka na ideklara akong may sakit sa pag-iisip. Lahat ay naidokumento. Res Patricia, sabi ng mas nakatatandang opisyal, ito ay tila isang civil matter, hindi isang kriminal. Si Res Eleanor ay malinaw na may malusog na pag-iisip at may karapatang itapon ang kanyang pera ayon sa kanyang nais. Ngunit siya ay minamanipula, sigaw ni Patricia, nawawala ang lahat ng pagpipigil. Ang tanging manipulasyon na nakikita ko rito, sagot ng opisyal ng malamig, ay ang ginagawa ninyong lahat sa kanya. Nang umalis sila, nanatili si Patricia sa pasukan, nakakuyom ang mga kamao at may ekspresyon ng purong pagkapuot sa kanyang mukha. Hindi pa ito tapos, Eleanor, sabi niya sa isang nakalalasong boses. Magsisisi ka sa pagpili ng pera kaysa sa iyong pamilya. Patricia, sagot ko na may nakakagulat na katahimikan. Hindi ako pumili ng pera kaysa sa pamilya. Kayo ang pumili ng pera kaysa sa akin. Isa kang mapait, makasariling matandang babae. Baka nga, ngunit ako ay isang mapait, makasariling matandang babae na may 124,400,000 na hindi mo kailanman mahahawakan. Umalis si Patricia, isinara ang pinto ng napakalakas na nayanig ang buong bahay. Nang gabing iyon, tahimik kaming naghapunan ni Robert. Pagkalipas ng ilang sandali, sinira niya ang katahimikan. Nagsisisi ka ba sa anumang bagay? Nag-isip ako sandali. Nagsisisi akong napakatagal bago ko namulat ang aking mga mata. Nagsisisi akong nasayang ko ang napakaraming taon sa pagsubok na kumita ng isang pagmamahal na hindi kailanman naging totoo. At ang pera, nagsisisi ka ba na hindi mo ito ibinigay sa kanila? Hindi sa lahat, sagot ko ng walang pag-aatubili. Ang perang iyon ay kumakatawan sa 40 taon ng tapat na trabaho, ng mga sakripisyo, ng matalinong mga desisyon. Hindi ko ito ibibigay sa mga taong kinamumuhian ako. Ano ang gagawin mo ngayon? Umiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Isang bagay na dapat kong ginawa matagal na ang nakalipas. Ano iyon? Mabuhay para sa aking sarili. Nang gabing iyon, bago matulog, nagsulat ako ng isang liham na alam kong magbabago sa lahat magpakailanman.
Isang liham na tiyak na magsasara ng isang kabanata ng aking buhay at magbubukas ng isang ganap na bago. Isang liham na hindi kailanman inasahan ng aking pamilya. Ang liham na isinulat ko ng gabing iyon ay para sa direktor ng A.C. Michaels Educational Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa mga batang mula sa mga pamilyang may mababang kita na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sinusundan ko ang kanilang trabaho sa loob ng maraming taon, tahimik na hinahangaan ang kanilang mga pagsisikap mula sa aking maliit na mundo bilang isang kusinera sa paaralan. Mahal na direktor, sulat ko sa aking maingat na sulat kamay. Ang pangalan ko ay Eleanor Vasquez. Ako ay isang retiradong kusinera at nais kong magbigay ng isang malaking donasyon sa inyong pundasyon. Habang nagsusulat ako, nakaramdam ako ng kapayapaan na hindi ko naranasan sa loob ng ilang dekada. Sa unang pagkakataon, ang aking pera ay magkakaroon ng isang layunin na nagpuno sa akin ng pagmamalaki sa halip na kahihiyan. 2 araw pagkatapos, nagpakita si Brian sa bahay ni Robert na may bagong estratehiya. Sa pagkakataong ito, sinamahan siya ni Frank at isang lalaking nagpakilala bilang family mediator. Mama, sabi ni Brian na may pilit ng ngiti. Dinala namin si Guy Vargas upang tulungan kaming makahanap ng solusyon na makikinabang sa lahat. Ang Vargas na ito ay isang payat na lalaki na may ekspresyon ng isang gutom na shark. Eleanor, naiintindihan ko na mayroong ilang hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Nandito ako upang mapadali ang isang equitable agreement. Pantay para kanino, tanong ko ng direkta. Para sa buong pamilya, sagot niya na may madulas na ngiti. Naghahanda kami ng isang napakamakatwirang panukala. Pananatilihin mo ang 37,200,000 para sa iyong personal na mga gastusin, at ang natitirang 100,760,000 ay ipamahagi sa iyong mga direktang tagapagmana. At tumawa ako sa kanyang mukha. Mga direktang tagapagmana? Patay na ba ako? Si Frank ay hindi comfortable. Eleanor, huwag kang maging pabata. Ito ay isang patas na panukala. Patas. Tumaas ang aking boses. Patas ba na kayo ang magpapasya kung paano ko dapat gastusin ang perang kinita ko sa sarili kong pagsisikap? Mama! Sinubukan ni Brian ang isang paternal na tono. Ang 37,200,000 ay sapat na para sa isang babae sa iyong edad. Ano ang gagawin mo sa ganoong kalaking pera? Dadalhin mo sa libingan. Baka, sagot ko ng tuyo. O baka ibigay ko itong lahat sa kawanggawa. Pera ko ito. Gagawin ko kung ano ang gusto ko. Ang mediator ay naglinis ng kanyang lalamunan. Eleanor, dapat mong maunawaan na ang pamilya ay mailehitimong karapatan. Ang iyong kakaibang pag-ugali nitong mga nakaraang araw ay nagpapahiwatig na maaaring hindi ka gumagawa ng pinakamahusay na mga desisyon. Kakaiba. Si Robert ang nagsalita sa unang pagkakataon. Sa tingin mo ba ay kakaiba na ang isang babae ay ipinagtatanggol ang sarili mula sa financial abuse ng sarili?